talagang ginagawa po nila ito. At meron talaga ditong operations, and usually ang operations na ito ay mula pa sa Bangladesh. Okay, i-expose natin ito, pero para sa kaalaman ng lahat, paki-share ito para marami pong ma-warningan, no? At para malaman na rin nila kung ano ang kanilang gagawin dahil sunod-sunod ang mga biktima ng tanim business impersonation reporting. Ayan. Para malaman ninyo kung anong gagawin sa buhay-buhay. Kaya paki-share muna ito, paki-share sa inyong mga chat group, paki-share po sa inyong mga Facebook group at kung anik-anik pa. Ito ay para ma-secure, lalo na yung may mga blog, may mga pages, okay? Ang pinapanood nyo po ngayon, dito kayo nanonood kayo sa akin, ito po yung personal FB ko, ibig sabihin yung personal Facebook account. Magkaiba po yung page sa personal Facebook account. Ang ang Facebook personal account po, ito ang ginagamit natin nung tayo magbukas ng account. Okay? So, actually, ilang beses nang nire-report itong account ko. Since 2015. Ayun, parating identity check. Kaya nga itong Facebook, Diyos mio, Santissima Trinidad, ilan na ang identity check ng ginawa nito sa akin. No, kaya nga nung minsan, I don't know if you can remember, January 2024, nawala yung page ko. Yun yung unang beses na na-unpublish yung isa kong page. Tapos, they were attempting to unpublish my Facebook account. Kasi syempre, ang gusto mong gawin, kung ikaw may ganyang kang operations, ang gusto mo ay i-unpublish yung Facebook account mismo. Ano ba ito? Gusto nila itong i-unpublish kasi hindi sila magwagi. Huwag po kayo magpapadala ng stars kasi hindi po yan sa akin nire-remit ng Meta. Okay? So, again, huwag po kayo magpapadala ng stars. So, ngayon, ang latest na biktima ng tanim business impersonation ay si Joey, yung page ni Joey. So, ang nag-ulat nito para sa kaalaman ng lahat ay si EB Jugalbot. Okay, I'm gonna show you. Okay, yan. So, ito yung page ni Joey. Ito naman kasi si Joey, kung ano pinalagay na pangalan kasi. Your page has been unpublished. We also added restriction to your account because you didn't follow our standards multiple times. This is because Joey DeVive goes against our community standards on impersonation. Nakita niyo na yung reporting on impersonation. So, syempre, pwede siyang mag-disagree, pero hindi natin alam. Suspended pa lang naman siya, no? Suspended. So, tingnan natin kung anong gagawin ni Joey para mapatunayan niyang sa kanya talaga yung page na yan. Pero, the thing is, ganyan talaga ang tactic nila. Okay? Ang ginagawa niyan is mass reporting. Ngayon, anong ginagawa nila dito? Meron pa akong isang kilala, Duterte aligned commentator din siya, pero nagko-comment siya sa kanyang Facebook account. Okay, sa Facebook account, una in-unpublish siya ng Meta. Ang sabi ng Meta, magpadala siya ng ID, kunan niya yung it's identity verification. Tapos naibalik na yung kanyang Facebook account kaagad after ng identity check. Okay? Kasi, yun nga ang kanilang agenda. I-report at i-unpublish para manahimik. This is all in preparation for the impeachment trial of Sara Duterte. Kasi nga, nahihirapan sila sa social media. So, hindi sila ngayon makaporma sa social media kasi kahit gaano ang kanilang pagbabayad ng mga kung sino-sinong mga influencers ng I don't know kung ano-ano, hindi pa rin nila matibag ang
boses ng mga Duterte-aligned vloggers. So, mahirap. So, baka maubusan na sila ng pera. Mahal kasi eh. Mahal ang kailangan nilang gugulin para to match the reach and the engagement ng mga Duterte-aligned bloggers. So, for example, I'm gonna give you my current views. Okay, 90 days. So, for the first, for 90 days, from January 5 to April 4, ang aking views po, ang ibig sabihin po ng views, the number of times, kung ilang beses na ang aking content ay na-display sa news feeds ng mga FB users, the number of times, or na-play yung content ko for at least 3 seconds or 1 minute. Okay? Alam nyo kailan na? Okay? Ilan na? It's now at 473,136,873. So ilang kembot na lang, mag-half billion na tong aking Facebook account. Siyempre, ang gusto mo engagement. Ang ibig sabihin ng engagement, ito yung the number of times na shinare, nag-click, nag-comment, nagbigay ng reaction, yung mga nagbasa. Okay? Ito talaga yung actual na active engagement. Ito talaga yung merong action na ginawa yung nag-view. Okay? So, for 90 days, ang aking engagement na ay 70,034,812. So, for within 90 days. So, and this is all organic kasi wala naman po akong perang magpa-boost. Mahal po ang magpa-boost, lalo ng ganyang kalaki. At ang boosting po, hindi po to nakakakuha ng engagement. Dahil, wala kang community eh. Fake. Hindi ka authentic. So, ngayon tayo dito, mga authentic tayo dito, dahil kayong mga aking mga ka-moisture, napakasugid ninyong mag-share, mag-react, mag-comment. So, ngayon, dahil napaka-active ninyo, nire-reward tayo ng Facebook na yung algorithm nila, pinifavor tayo. Kasi active kayo eh, totoong tao kayo. Kasi pag trolls lang yan, walang magagawa yan. Kasi ang trolls, wala naman silang real followers. Nagigets ninyo. Kaya tayo, very organic. No? Walang halong chemical. Kaya, yun ang labanan. Okay, hindi nila mapantayan. At alam ko na yan, na ganyan ang kanilang gagawin kasi may mga kamiting yung mga ating mga, sabihin na natin, ang mga buwaya sa Crocodile Farm ay nagkaroon ng meeting at merong present doon sa meeting habang sila ay nagsasabi na ang problema nila ay ang mga vloggers at kung paano i-resolve. At ako, Saksi Maharlika, ang kanilang number one problem ng mga buwaya sa Crocodile Farm. Okay? So, ngayon, hindi nga nila ma-down. Okay? Kaya kung ano nang ginagawa nila, di ba sinabi ko na sa inyo, yung tanim inciting to sedition na ginawa nila sa akin, saka kay Maharlika na entrapment. Pero, dahil nga idol ko ang ating mahal na presidente, kakatanim pa lang, buti na harvest ko na kagad. Nagigets ninyo. So ngayon, ang eksena sa Earth is, ayan na nga, magtatanim business impersonation reporting sila. So, ganyan yung nangyari sa aking page. At actually, mas malala yung sa page ko kasi talagang dinisable na lang ng Facebook, wala silang binigay na reason. Alam mo yon, bigla na lang, nawala na lang siya, tapos dead ba na? Wala. Buti nga si Joey, may appeal. Ako talaga, hindi pwedeng mag-appeal. Wala talagang appeal. Alam mo yon, kakaiba. So ngayon, paano nila ito ginagawa? Okay. So, sinasabi ko nga sa inyo, ito ay ginagawa talaga to ng mga sa Bangladesh. Okay, meron diyang ang gagawin nila is gagawa sila ng maraming pages,
na katulad ng page mo. Page muna tayo ng katulad ng page mo. Ngayon, ang gagawin nila niyan, so gagawa sila ng gagawa na marami, di ba? Lalo na, kasi yung mga yan, ang usually gagawin nila, kukuha sila ng established na page. May mga page na kasi yan na may mga following, ganyan. Tapos, papalitan nila yung pangalan ng page nyon na katulad ng pangalan ng page mo. Okay. Now, eto. Yung final na ginawa nila sa akin is October 28, 2024. October 28, 2024. Sabay nila yung page ko na For the Motherland saka itong Facebook account ko. Yung page ko na down. Okay? Ngayon, etong Facebook account ko, katulad nung iba, syempre, nire-report din. Sabi ko nga sa inyo, pag Facebook account, mahirapan sila kasi kailangan mo mag-verification ng identity. So, ito yung nangyari. So, nakatanggap ako ng message from Meta. Sabi niya, Dear Sas, due to unusual activity associated with your account has been temporarily disabled. To restore your account, please verify your identity. So, ito yung ginawa. Magkasabay yan. Gusto nilang pareho yung page ko sa katong Facebook account. Kaso, hindi ko na kailangan na i-verify yung identity ko. Kasi nga ilang beses sila nag-ask ng identity ko. So ngayon, hindi nila disable itong Facebook account ko. Parang ni-restore nila automatically kasi nga mayroon akong ang dami na nilang ID ko. Alam mo 'yon. Ngayon, may mga nakausap akong mga Bangladesh, ganyang operation sa Bangladesh. So, ngayon, sinabi nila sa akin, sa Bangladesh nga. Alam mo kung paano ko nalaman na sa Bangladesh? Mga pinakita pa nila yung admin, yung admin screenshot ng page ko na ako lang makakita nun. Okay? So, ngayon, etong tinanong ko, chinat ako kasi nga, nakikipag-business deal. Nakikipag-business deal yung, hindi ko alam kung sila ang gumawa, Hindi ko alam kung sila ang gumawa. So, sabi niya, ganyan. So, yan gray, yan yung sa Bangladesh. So, tinanong ko, the ones who did this, the one who did this are from Bangladesh. What do they care about a Philippine account? Tinanong ko. Sabi nung sumagot, there are many cybersecurity specialists in our country. Cybersecurity specialists who work for dollar. Maybe someone paid him to remove your page. Sabi ko, from the Philippines? Sabi ko, how much do these things cost? Tinanong ko. Sabi niya, in our country has the highest number of cybersecurity specialists in Asia. Sabi ko, cybersecurity specialist equals hacker. Tapos sabi niya, the more followers a page has, the more expensive it will be to disable it. So, can you imagine how much it costs for them to disable yung page ko? Kasi yung page ko, meron na yung over 900,000 followers. Sabi ko, I have over 900,000 followers, how much do you think it costs? Tapos sabi niya, a bit like a hacker, but not a hacker. So, ewan ko sa inyo, no? Baka hindi kasi kayo nakikinig sa akin noon or yung mga bago pa lang dito, kaya alam ko tong operations nila. Ngayon, syempre, nakikipag-business deal nga sa akin sandali. Dinocument ko to Papakita ko sa inyo yung ibang ano. So, binigay niya sa akin presyo. Sabi niya, for a page na 900,000, siguro, ang ibabayad is $4,000 US. Yung page ko na yon. Sa Bangladesh, malaki yung $4,000 US. Pero sa atin, parang mani-mani na lang yan sa Crocodile Farm, di ba? How much is $4,000 US? 500K? Ganyan. Maning-mani yan dyan sa Crocodile Farm, sa Kaparangan. Hindi ba? So ngayon, hindi nga na nila mapatahimik. Kasi nga, di ba, sumemplang yung kanilang hearing tungkol sa mga vlogger. Siguro gusto nila takutin yung mga vlogger or yung mga tao hindi nabasahin yung vlogger dahil sa
napaamin nila kuno na nagpapalaganap ng 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 fake news or whatever. Ngayon, nagpadala na naman sila ng subpoena via email. Sabi ko, sabi ko, ang tagal-tagal ko na sinasabi sa inyong nakatira ako sa China. So, why exactly, sinabi ko na sa inyo, mag-Zoom tayo, ayaw ninyo, bahala kayo. Ako naman, no, sinabi ko na nga sa kanila na everything that you say or do right now will be used against you. Kung paano, hindi ko lang sabihin. Syempre, no, malaman nyo pa kung ano magiging move ko. Okay, so ito na. So, may sinulat akong article nito ng October 29, 2 days after akong tanggalin yung page ko. So, pinost ko to sa aking LinkedIn. So, ayan yung ginagawa nila. So, nakikita nyo yan. Yung For the Motherland, gumawa sila ng panibagong page. Okay? So, ngayon, anong problema? Kasi, itong mga to, sandali, hanapin ko sa inyo yung mga fake na page na ginawa nila. Na ang dami naman aanga-anga, finalo, feeling nila akin yun. Parang, sinabi ko na nga, fake. Huwag kasi kayong aanga-anga. Alam mo yun? Pakita ko sa inyo kung inattempt din nila to kay Trixie. I don't know if you know that. Inattempt din nila kay Trixie yan. Pero, papakita ko sa inyo isa sa mga example ng clone ng page ko na ginawa nila. Actually, hindi siya clone eh. So, ang ginawa nila, may mga old pages na maraming following. Ang ginawa nila, binago nila yung pangalan. Ginawa din nilang pangalan ng page ko. So, kinuha nila yung logo ko, kinuha nila yung everything, and hanggang sa minas reporting nila, especially yung admin nung mga fake page na yun, sila yung nagre-report. Okay? So, ngayon, sadali ipakita ko sa inyo yung example. Business impersonation. Para makita ninyo. Ito. Ayan. Actually, ilan ba yung nakita kong fake na ito, nakita niyo na? So gumawa sila ng ganito. Gumawa sila ng maraming ganyan. Kinloan nila. Nakita niyo na? So ito, nakikita niyo yung page. Yung page ay, yung ginamit nilang page, established na yan. So, created January 11, 2023, tapos change, tapos October 20, 2024, this was 7 days before akong na-unpublished for business impersonation. So, marami na siyang ginagawa. So, for the whole week, for 1 week, todo yan mass reporting. Tapos, saan to ina-administer? Sa Bangladesh. Nagets yun na. Sa Bangladesh. Bangladesh talaga yan. Ngayon, problema na talaga yan ng FB, yung Bangladesh operations. Kasi in-address na nila yan before eh. Okay? In-address na nila yan, pero kunwari, na-solve na nila, pero hindi pa nila na-solve. Papakita ko sa inyo ha. So this is from Meta's page. Ito ay galing sa Cyber Threat Intelligence Manager. December 10, 2020. Sabi nila, taking action against hackers in Bangladesh and Vietnam. So ngayon, ano daw yung operation? So ayan, Bangladesh, the Bangladesh group targeted local activists, journalists, religious minorities to compromise their accounts and have them disabled by Facebook for violating our community standards. So nakita niyo na, papakita ko sa inyo kung bakit very magaling dito ang Bangladesh. Okay? So ayan nga, no? Meron kasing so nakita nyo na ito ang kanilang operations. They collaborate to report people on Facebook for fictitious violations of our community standards, including alleged impersonation, intellectual property infringement, nudity, and terrorism. Actually, ang dami kong wino-warning yung Facebook about nudity, intellectual property, saka impersonation na wala naman.
Alam mo yon, hindi siya, walang ganun eksena. So, ngayon, alam nyo na, aware dito ang Facebook sa ginagawa. Okay? Pero, hindi sila, kaya nga sinasabi ko sa mga Pilipino, na mga Duterte supporters na nasa California, if you don't bring the protest outside Meta, wala. Mawawala tayo sa social media. So, you need to do that. Okay? So, nakita nyo na, ganyan ang kanilang including alleged impersonation, intellectual property infringement, nudity, and terrorism. So, Bangladesh. Okay? Bangladesh ang operations. Bakit sila very magaling? Okay? Bakit very magaling yung sandali. Okay. So, pati yung mga old so ayun na nga, 'di ba? Bangladesh operations. Ngayon, bakit sila magaling yung Bangladesh? Because may service talaga 'yan. Ang gumagawa para ang mga nagtayo ng mga 'yan is mga old cyber specialists sa Bangladesh. Meron pa sila niyang ginawang advertisement. Ang papakita ko sa inyo ha. Bangladesh. Ginawa ko itong content last year eh. Okay? Na, ngayon, yung NBI, yan ang anuhin ninyo. Kasi nagta-target talaga yan. Pinababagsak yung mga Facebook pages, and etc. So, actually, na-confirm ko na business impersonation yung reporting because someone who knows someone, ganun na lang, someone who knows someone who can access status of pages, Facebook pages. And ako, in-screenshot sa akin yung status ng Facebook page ko noon. At ano yung dahilan ng pag-report sa page ko, kaya na-unpublish. Kasi hindi ako sinabihan ng Meta kung bakit ako na-unpublished So, true enough, ang nakalagay doon, pero hindi pwede i-publish yun kasi nga, ano yun someone who knows someone, ganon na lang. Okay? So, eto, so, meron na tong ginawa. So, ayan. So, eto, meron ditong news, ang Netra News. Sabi, we hack, ganyan ang headline. Tapos, ang involved mismo, Director General of Forces Intelligence, accused of hacking cybercrimes. Sabi niya, our boys and girls hack Facebook boast the Bangladeshi Telecom and ICT Minister. So, cottage industry siya. So, sabi niya, Bangladesh Military Intelligence Agency, the Director General Forces Intelligence has established a sophisticated operation which secretly hacks the Facebook pages and profiles of opposition groups, political dissent, student activists, and journalists in apparent contravention of the country's cybersecurity law. So ayan na. Kita nyo na. So, naging cottage industry na siya sa Bangladesh kasi nga maraming cybersecurity specialists sa Facebook sa Bangladesh. Yun ang kanilang eksena. So ang gagawin nila is talagang i-mass reporting ka ng isang linggo to depende sa budget, no? Kasi according to dun sa mga Bangladesh yung nakausap ko, malamang ang ginastos sa page ko noon ay mga $4,000. Maliit yan para sa mga buwaya, pero sa mga Bangladeshi, it is actually a huge amount of money. Kasi kikitain mo lang ng one week? Ganyan. So, nakita nyo na yung operations. Ngayon, paano ka ngayon makakaiwas gar-gar? Di ba? Makakaiwas business impersonation. Well, kung page, mas vulnerable ang page. Okay? Mas vulnerable ang page unless na siguro i-register mo talaga yan as a business. Kumuha ka ng business registration, business check mark or whatever. Or mag-live ka na mag-live na meron talagang page name mo at may logo mo pa.
Pero I don't know if that would fully work. Pero, ang protection na ninyo, yung Facebook account. Ibig sabihin ng Facebook account, ito talagang ginagamit mong pang-login. Okay, so paano mo yan mapoproteksyonan? Eto na nga, katulad nito, nagla-live ako ng nagla-live, ay may pangalan ko, ako talaga nagla-live stream, hindi ba? So ngayon, of course, kailangan mong mag-present, para pag chinek, ito kasing pag Facebook account, personal, pag inano to ng Meta, pag may nag-report niya ng business, ng impersonation, mag-aasa yun ng ID. So, kailangan, saka ng hindi lang ID ang inaas ng Meta ngayon, pati kailangan mong kunan yung sarili mo ng video. Hindi, meron silang na magaganyan-ganyan ka. Alam mo yon. Kaya mahirap. Kaya ngayon, kay Trixie, someone's attempting. Kasi nga, makikita mo na may nakakita siya na may mga gumagawa na ng clone ng kanyang Facebook account. Kaya kayo, pag, yung mga nagsasabi sa kanya, kailangan ko kumuha ng book, ng blue check, etc., it doesn't matter. It doesn't matter po. Kahit may blue badge kayo or whatever. Ang talaga niyan is they will attempt to mass report you for a lot of reasons. Okay? And ako, ilang beses na lang ginagawa yan. Kaya yung Facebook, actually, after recently, yung Facebook, kasi pakita ko sa inyo yung security settings. Security settings. Password and security. Gusto niyo makita ang password ko? para may partida. Okay. So, pag makikita niyo yung security ng Facebook. Okay. Like for example. Okay, yeah. The advanced protection. This advanced security program helps defend your account from unauthorized access. So ngayon, ang advanced security protection kasi, we've designed this advanced security program to help protect accounts like yours. Your account, kita mo, why? Pag yung account mo, your account's the potential to reach a lot more people than an average Facebook users. Hackers are motivated to attack accounts that have a lot of followers, run important pages, or hold some community significance. To help defend against these attacks, we require you to enable this advanced security program. So ngayon, nila-roll out lang kasi nila to sa mga may malaking following, yung advanced security protection. So, pakita, babasahin natin, advanced security protection. Advanced security protection, Facebook. Ngayon, kasi nakikita nila na ilang beses na akong sinasubject ng mga kung ano-anong walang kwentang reporting, kung anik-anik. So ngayon, na-qualify ako sa advanced security protection. So makikita niyo dyan, May 2024 lang nila yung ginawa. So sabi nila, what is advanced protection? We know that certain people in the public eye can become a target for account compromise, attempts on social media platforms, including Facebook's. Accounts that face increased risk may need additional protection. That's why we created advanced protection. Advanced protection help these high target accounts adopt stronger security protection by simplifying security features like two-factor authentication. It also provides additional security protection for people's accounts and pages, including monitoring for potential hacking threats. So, anong ibig sabihin yan? So, sabi niya, we're currently rolling out advanced protection to more and more users around the world. People who are eligible for advanced protection will see prompts on Facebook to learn about the program and enroll. So, ngayon, iba pa to sa two-factor authentication. Iba pa to sa two-factor authentication. So, ibig sabihin yan, kung nire-report ka, nakikita nila yung malicious attacks sa Facebook mo. Halimbawa, nireport ka ng business impersonation, makikita nila yan. So, minomonitor. So, hindi ka basta-basta idadal. Kukunan ka ng identity check.
So that's advanced security protection. Hindi ba bago ka nila i-down? Kasi yung pages, ibang pages, mahirap naman kasi magbigay ka ng identity. Paano mo papakita na identity mo? Ikaw yung pangalan dun sa Facebook page. Itong kasi everyone can make a Facebook page. So, etong pag-account, mahirap kasi kukuha ka ng identity, gaganong-ganon ka pa sa ganun yun. Gaganong-ganon ka pa sa video, oh. May papadalang link yung Meta, tapos gaganyan-ganyan ka pa sa video. Okay? Saan pinapadala sa akin ng Facebook yung ganong verification? Messenger. Hindi nila pinapadala, makikita ako ng notification sa Facebook Messenger mismo. Okay? So, ganun yung advanced security protection. Tapos, maggaganong-ganon ako sa video. Okay? So, ngayon, ayun na. Ni-roll out na sa akin yun ng Meta. Siguro nakikita nila na ginugurgur na ako ng bonggang-bongga. At ayun na nga, kasi nga, malaki yung following ko, malaki yung views ko. Ang views ko is about 500,000 na. So ngayon, ang gusto nilang gawin is talagang gurgurin talaga tayo ng bonggang-bongga sa kahit anumang paraan. Kasi nga, this is all in preparation for the impeachment of Sara Duterte. Okay? Kaya nga, sinasabi ko na sa inyo, okay, i-follow nyo na ako, mag-open na kayo ng Substack. Okay, Substack. Pakita ko sa inyo. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin sa Substack, please do so. Okay, huwag nyo na akong payuhan kung ano man bubuksan ko. Ito ang aking choice. Wala kayong magagawa. Ngayon, kung gusto nyo talaga akong i-follow, active talaga kayong follow, go to Substack. Ayan, may instruction dyan. Okay. So, ayan ang aking Substack account. So, meron niyang app. So, para rin siya parang Facebook, pero ang ano nito is really newsletter. Ibig sabihin, pag ako nagpo-post sa Substack, diretso sa email nyo. Pagka-click ko ng post, diretso yan sa email ninyo. So, you don't miss any post. You will read it directly through your emails. Kaya kung mawala man ako, check your emails kasi dun na ako mag-update diretso sa emails niyo. And of course, you can share it on your Facebook. Pero mas maganda, you forward it to your friends' email, pwede rin sa mga WhatsApp ninyo, sa Facebook Facebook Messenger, Facebook groups, di ba? Ayun ay kung interesado lang naman kayo. So, ayan na nga, asianscholar.substack.com. So, ano ba nangyayari dito? So, nakita niyo na, di ba? So, ayan na. Okay. Isulat nyo na yan sa inyong papel. Yung app ng Substack, you can download via App Store. May App Store sila. Pwede siya sa Apple App Store at iOS. So that you can, sa app nyo na lang i-check. So, ayan. Ayan ang pa-follow nyo. You need an email address or a Substack app in order to subscribe. Pero mas maganda sa email niyo para you don't miss anything. Diretso sa email niyo at wala po itong troll-troll. Okay? Bakit walang troll-troll? Kasi magre-register ka email. I can see yung mga nag-register sa akin. Okay, ngayon, kung may mga away dyan sa comment section, dyan sa newsletter, alam ko na kung sino, di ba? So, ayan na. So, mahirap dyan makipag-troll. Okay? Hindi kayo basta-basta makakapag-troll kasi malaki ang barrier ng entry. Kasi para makapag-troll ka, kailangan babasahin mo ako sa email mo. So, maraming trabaho, masyadong mahal. So, mag-subscribe na kayo dyan dahil paulit-ulit ko doon sinasabi, I am a writer and this is the best platform right now for writers. Okay? So, ayan na, nakita nyo ng maigi kung ano ang ating plan B. Actually, this is not my plan B, but my backup plan para I am always communicating
with you. Hindi ba? Hindi nila, ang Substack ay hindi po nila ito mapapatumba dahil diretso ang content sa email ninyo. Okay? Ngayon, bahala na kayo kung i-share ninyo, i-forward ninyo yung nabasa ninyo sa other friends ninyo or i-forward ninyo sa Messenger, sa WhatsApp, ganun po ang gagawin. Kailangan, kung doon kasi magkakaalaman kung totoong binabasa ka, engage, no? And so far, my stat sa Substack ay nagpapakita na grabe ka-engage ba naman ang aking mga readers. So again, go there now sa substack.com. Libre po ito, wala pong bayad ng subscription. Yung ibang Substack merong subscription, pero ako po, this is purely free. Maybe in the future, I will have special features para naman gusto mag-support, merong additional features. Like for example, is maybe I will accompany some posts with voice para yung mga ayaw magbasa or nahihirapan magbasa ay pwedeng makinig, pakinggan na lang yung posts. Di ba? Pwedeng ganon. Pero, syempre, dahil trabaho yun ng mas bongga, that might be for subscription for those who would subscribe only. Pero right now, ito ang pinaka-importante, punta na kayo doon dahil hindi natin alam ang mga nasa isip ng Crocodile Farm. Okay? So, let's go, guys. Punta po tayo ng Substack at i-add nyo po ako. So, maraming salamat po at ako'y nagugutom na. Okay? At ako ay kakain pa ng tanghalian. So, ngayon, ang eksena natin sa kabuhayan, baka may podcast app si Sasasot. Yung Substack po ay pwede rin po dyan gumawa ng podcast. Okay? So, doon kung magpa-podcast ako, doon din po sa Substack ko. So, it's all around writing, video, and podcast. Okay? Wag yun na akong suggestion ng kung ano-ano dahil ito na ang choice ko. Okay? Okay, so follow me there. And kung gusto nyong patuloy pang mapakinggan ako at mabasa, kailangan meron kayo nun. Because that is the best platform right now for writers and content creators. Dahil ito ay Iwas Gurgur project at diretso ang content sa inyong email. At mas maganda ang format. No? Hindi to katulad ng Facebook na pure text lang yung pwede mong ilagay dun sa post mo. Ito, traditional blogging, but it goes straight to your email. And of course, you can check as well your Substack app. So maraming salamat. And hanggang sa muli mga ka-moisture. And ano ba masasabi ko? So ayun na ha. Pumunta kayo doon and then doon na tayo magchichikahan. Kasi maganda pa doon, pwede pa ako mag-organize ng group, ng live chat, group chat, tayo, ganyan. So, kaya maganda yung Substack. Hindi pa siya uso sa Pilipinas. Kaya nga, kakaunti pala yung mga Pilipinong gumagamit ng Substack. Pero, let's go to Substack. Lalo na yung mga totoong mga ka-moisture at gustong-gustong masilayan ng aking alindog. Okay? So, kung mawala man ako sa Facebook, you will find me on Substack. Only on Substack. Wala pa akong Twitter. Yung TikTok ko, hindi ko yung magagamit because I live in China. TikTok is banned here. You cannot access TikTok with a local SIM card. And kahit naka-VPN. Pag local SIM card yung gamit mo. So wala ko so that's why I cannot access TikTok. I cannot use TikTok. So hindi yung sa YouTube po, hindi po akin yung YouTube na for the motherland doon. May gumawa noon para ilagay yung content ko. Yung mga gumagawa po niyan, pwede ba yung gumawa ng for the motherland? Huwag nyo namang gamitin yung for the motherland. Gamitin nyo na yung pangalan nyo. Wala akong pakialam kung i-recontent nyo ako. Okay? Pero, huwag nyo gagamitin yung pangalan ko. Okay? Because you are recontenting. So, ganun ang, kumikita na nga kayo dyan sa kaka-upload nyo ng mga video ko